Wonderful Words of Life. Title, Wonderful Words of Life. See them all brought to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. On the grace and beauty, the eyes and beauty, wonderful words you. Wonderful words of life. Christ the Blessed One gives to all wonderful words of life. Earless to the loving call, wonderful words of life. Also freely given, calling us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Sweetly goes the gospel course, wonderful words of life. You offer pardon and peace to all, wonderful words of life. Jesus, only Savior, sanctified forever. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Ang ating continuous na pag-awitan makikita sa ang title ay When He Cometh, 218, hymn number 218. When He Cometh. At kung nahanda na, tayo po'y tumayo. When He cometh, coming up His jewels, precious here. His bright crown, it shall shine bright for His light. Like the stars of God, His bright outline, He shall shine darkly. Little children,
shall shine their beauty brightens His light. Tayo po'y lumuhod sa ating panalangin. O dakila kang Diyos, salamat Panginoon sa pag-iingat mo sa amin sa kalahatian isang linggo na kami ay iyong iningatan sa buong maghapon ng aming mga gawain. Panginoon, sa gabing ito, hinihiling ko din po sa iyo. Linisin mo po kami sa iyong pagkakasala upang kami kaya-aya sa iyong harapan. Ganon din, Panginoon, ang may mga bahagi. Ikaw po, Panginoon, ang manguna at bigyan sila ng talino. Ganon din kami na nakikinig. Ama, hinihiling ko din sa iyo sa gabing ito. Pakaingatan mo din po, Panginoon, ang aming mga kapatid na patungo pa lang dito sa bahay-sambahan. Ikaw po, Panginoon, ang aking inasahan na mag-iingat sa bawat isa sa amin. Ito po ang aking samutiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mic test. Hello, mic test. Magandang gabi po sa ating lahat. Smile naman dyan. Okay. Sinong masaya sa araw ng midweek? Ayan. Kahit pa man sa pagod na katawan, wag po nating kalilimutan na tayo mayroong pulong every midweek or Miyerkules ng gabi at saka Biyernes ng gabi. So mga kapatid, ang Care Group 1 po ang magdadala ng serbisyo sa gabing ito. Ang nanguna sa ating awitan ay si Brother John Mascardo at siya din po ang nagbigay ng ating pambungad na awitin na may title na When He Cometh. Then sinundan ito ng pambungad na panalangin ni Sister Irene Salazar. Bago po natin mapapakinggan ang special song, magkakaroon po muna tayo ng paglilikom ng ating mga request ng pananalangin at magkakaroon po tayo ng prayer band. Ang magbibigay po ng mensahe sa awit sa gabing ito ay hindi po nakarating ang aming nabigyan at kaya hinihiling ko po kung sino po yung nakahanda to the rescue na lang po. So, yun ang sinasabi na sundalo ni Kristo ay always ready. So makikita natin ngayon kung sino yun siya, no? Yung to the rescue palagi. At hindi naman po para sa atin yung awitin na yun, kundi para po sa Panginoon. Di po ba mga kapatid? Ang magbibigay ng mensahe sa gabing ito ay walang iba, to the rescue din, si Brother John Mascardo. So, ngayon, yung ating mga panalangin na gusto nating isali sa ating mga pananalangin ay pwede po nating isabi upang ito ay ating may sali sa ating mga panalangin. Kung sino po ang may gusto, mari lang po na tumayo at ito ay isabi po.
Wala na po. Okay. Recap ko lang po yung mga requested kay Brother Ronnie. Ating ipanalangin si Sister Ana Miromo, Sister Nunez, na sana sila ay magbalik loob at makakasama natin muli sila sa pananambahan sa ating Panginoon. Atin din ipanalangin si Sister, yung anak ni Sister Anita at Brother Melchizedek, yung may stage 4 na sa liver cancer. Panalangin din po natin na siya ay gumaling na at kalooban po ng Panginoon ang masusunod sa lahat. Ang kay Alcien naman, yung mga kabataan doon sa Pastuda, mayroong mga nabaptize doon na noon ay dumadalo, pero ngayon ay minsan na lang natin or ilang buwan na hindi natin sila nakikita dito. Then, another, ano ngayon, Alcien? Yung isa pa. Yung anniversary ng Central, yung ating Mother Church, na sana bigyan ng magandang panahon, yung buong week, para sa ganoon, hindi masayang yung kanilang mga preparation. Marami silang mga activities for the whole week. Sunday, ang Sunday yata ay parade, Monday, basta mayroon silang mga medical mission. May dental, may optical, may pediatric sila na check-up. At syempre may mga gamot din po iyan. At marami pa pong iba mga kapatid. So atin pong ipanalangin na gumanda yung panahon nang sa ganoon, marami po ang maserbisyuhan. So tayo ay manalangin, individual na lang po yung ating panalangin.
gingharian. Ang langit ba hinlang sa tugkaran, unsa gayon kadako sa ginota, unsa nga hingpit makasaysay, dako siya hari sa tanang linalang, manasulod siya sa kundughan, ang lisod mapatubo sa kapugnan, natulog kung siya makapukaw, kanako nagbago sa kinabuhi, ang agalod kanako nagdan-an, unsa gayon kadako sa ginota, wayo sa nga hingpit makasaysay, dako siya hari sa tanang linalang, apan nasulod siya sa kundughan, kadako sa iyang maganato, niantos sa Kalbaryo sa krus, aron lamang siya motubos kanato sa siluton, takita mo antos, unsa gayon kadako sa ginota, wayo sa nga hingpit makasaysay, dako siya hari sa tanang linalaban, nasulod siya sa kundughan, apan nasulod siya sa kundughan. Good evening. Happy Thursday. Ah. Salamat sa mensahe sa awit na ating napakinggan ni Brother Ronnie. Pagkanindot kayo, paminaon, nga ang Diyos ay narito sa ating dibdib. Amen. Salamat, Brother Ron. Ngayong gabi, salamatan ko ang Diyos na
patuloy niya tayong binigyan ng pagkakataon. Patuloy na tayo'y giampingan sa Panginoon. Gisafety tayo sa Diyos. Bakit po? Sa Plaridel, sa Aburlan, marami nang gipang-harvest doon ng mga kalimitan mga matanda. Harvest na. So, salamat ta nga, kita wa ta maapil pa sa harvest. Balik-balik ko sa pagtingin ang scope ng buong Pilipinas. Ayon sa survey, kung i-check nimo ang Google, ang kasya lang Brother Noy sa buong Pilipinas ay only 70 million lang. 70 million sa gana na yan. Kakain na ng mayos. Ang population sa buong Pilipinas ngayon ay umabot na sa 110 million. Ilan ang ibawas? 110 minus 70. Tama ba? Ha? 30 million ang ibawas para nga matama ang scope ng buong Pilipinas. Pila? Aporte. 40 milyones. Kung ikuha natin sa percentage ng mga ilang porsyento yan? Mga ilang percentage? Alchin? 65 o kwan? 30%. Ilang percentage? Mga 30? 30 o 25%? 30 yata. 30%. Ibig sabihin, ang Palawan ay nasa 16,000. Ang buong Palawan, 1 million. Minus 30%, pila ang matira? So, yun po ang scope ng ating Pilipinas, mga kapatid. Ganun yun ang sitwasyon. Anyway, ang Diyos ay nagbigay sa atin ng katotohanan. Ang sabi ni sa Apostol Paul, mamatay man o mabuhay, basta nandyan tayo sa Diyos. Ayan ang kwan. At ang pinaka-delikado sa buhay natin, kung tayo ay mabilong sa porsyento ng magpahinga na. So, ibig sabihin, ang 70 milyones sa buong Pilipinas, dito naman sa Palawan, ipalagay natin nga ang magkasya dito ay 700,000 people, family. 700,000 ang magkasya. So, sagana ang buong Palawan, di na ta mag-agawan og lupa, di na rin magdubli-dubli ang lupa, ihati na siya og insakto, tarbahuin ang insakto. Yan ang panukala ng ating government. Kaya ngayon nga panahon, very serious na po yung ating panampalataya.
kung paano tayo maging masunurin sa Diyos. At ang Diyos nagbibigay sa atin ng kalakasan para sa pagpatuloy sa ating pagsunod sa Kanya. Tayo manalangin, mga kapatid. Aming banal nga Diyos, nandiyan ka sa mga langit. Marami pong salamat sa katotohanan na amin nakakamit. Kung amin lang itong maintain nga magsunod mi sa inyo, lalo kaming maging masunurin at tapat, masigasig, at maging matibay na manampalataya hanggang ikaw ay darating. Magpalain po ang mga salita na aming bulay-bulay ngayong gabi, na aming maintindihan ang lahat, ang inyong paliwanag. Lahat ng aming hinihiling ay tanggapin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayong gabi, mga kapatid, mayroong sinasabi si Timoteo, unang Timoteo 4, versikulo 1. Ang sabi niya, bali dalawang talata lang po ang ating talakayin ngayon para hindi na tayo maalito pa. Ang sabi dito sa unang Timoteo, chapter 4, talatang 1. Ato nitimanaan, mga kapatid, tandaan natin ito. Aking basahin. Ngayon ay maliwanag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y tatalikod sa panampalataya sa pamagitan ng pakikinig sa mga mandarayang espiritu at sa mga aral ng mga demonyo. Itong huling mga araw pala, mga kapatid, ay marami nang mag-atras. Population po sa Adventist dito sa buong Palawan, meron tayong naitala nga 19,000. 19,000 out of population sa 1 million sa buong Palawan. Pila lang, kapatid, ka porsyento? 19,000 lang. Hindi po, buong Palawan na. Ang buong Puerto ay umabot na ito sa nasa mga, kung hindi nagbago ang naitala doon, basta nasa mga 1,000 plus ang population ng Puerto Princesa. Puerto Princesa. Dito lang sa Puerto Princesa. Yung 1,000. Out of 1 million nga population sa buong Puerto Princesa, buong Palawan, meron tayong member sa Seventh-day Adventist nga 19,000. So, ibig sabihin, ayon po sa kay Pastor Andoy nung nag-usap kami nung mga nakaraang mga taon, sabi niya, kung ang 19,000 nga membro ng Adventist hikayat lang yan, palakas lang yan ng isa bawat member sa isang taon, merong maidagdag nga times 2, di ba? 19,000 times 2. Pila? Pila, mga kapatid? Parang nga di ta makatulog. Bilang-bilango na to. 19 plus 19, pila? Alchin, pila? Alchi. 19 plus 19. Pila? 38? 38,000 sa isang taon. 38,000. Kung i-times natin yan sa bilang at ang
mula sa ating kuan ngayon, sa ating generation, ayon sa survey, meron tayong 30 years na lang. Ang 30 years, i-times natin ang 38,000. 30 years, i-times natin ang 38. Pila? 38,000 times 30 years. Pila na? Ilan na mga kapatid? Abtik. Para nga di ta makatulog. Magbilang-bilang ta karon. Para maintindihan natin ang salita ng Panginoon. Gibiyo ko ni mga kapatid kung paano ma-saturate ang mensahe ng Panginoon. Kahit mabaptize o magbalik man yan sa kwan, basta yun ang scope. 30 years ang target. Kung meron mang target 85, ngayon merong target nga from pila ang edad na ko karon? 54. 54 plus 30, pila na? 34, 60, 54 plus 30, 94. 94 na akong edad, matindi. Wala na. Ugod-ugod na ta, ana. Pila na edad ni Sir Romy anang panahon na? Magandang umaga, Sir Romy. Parang umaga yata sa kanila ngayon, tanghali. So, pila na ang bilang yan mga kapatid? Isaturate ba ang buong Palawan? Sa target nga 30 years from now? Di pa masaturate ang 1 million? O saman? Pila may answer ana? Tanaw na ito nagmayo. Pila na? Kinsa man itong na-cellphone diha kay nag-Facebook. I-total daw ninyo. 38,000 times 30. Pila? Total of? Sa unang kutib-kutib lang ang ano lang. Cellphone gamita kay anong panahon na? Atong tanawon pag-aralan natin ng mabuti kung nag-iyon mang ang Diyos nga siya'y magbalik na. Mubalik na kung maisaturate na ang pabalita ng Panginoon. Sige daw, bilang total. Wa gyud mga total? 1,140? 1 million. Good. Tapos ang gawain. Pila lang nga itong abutin mga kapatid every year? Isa lang. Isa lang ang ating abutin nga bawat taon. Pila ta dire nga membro sa Rampano? Ang membro dire sa Rampano, ipalagay lang natin na meron tayong member na 50. Pagdating sa December, mag 100 na ta. Amen? Murag hina kayong amen. Amen? Muna ang scoop. Balik ang Ginoo, ana. Balik talaga ang Diyos. Yan ang sabi ng Panginoon. Sa bawat isa katao, meron lang isa nga maakay sa katotohanan. Balik na ang Panginoon. Sa 30 years from now. Kung si Sister Lagadi na ay 10, hindi nakaabot og 30 years.
Isaturate na ang buong Palawan. Di ba? Sister Crispa, 10 pod. Si Sister Irene, kay kugihan ka ini siya mo kuan. Atong butanganig 20. Si Sister Bing, naapo ni 20. Nangabalik ka agad ang Panginoon. Di magtagal. Sister Jumra, pahilom-hilom lang ni, pero naani maakay. Every year mga 10. Hayahayang buhay. Ang atong mga kabataan, malakas sila sa panampalataya. Naay maakay nga tag 10-10. Ay, tapos. Puno ni ang atong simbahan nga hiram sa Ginoo. Mao na ang scope sa ating panampalataya, mga kapatid. Di man ko makasiguro, makaabot ta aning 90. So, ibig sabihin, kung ang Diyos ay, kung madubli na to ang atong trabaho, ang sabi ng Panginoon, madubli na to, yan ang madali nga pagbalik sa Panginoon. Bakit po? Makasaksi gyud ta, makawitness ta sa kaniyang pagbalik. Buhay, Brother Ronnie. Kung lakas ang atong paggawa. Halimbawa, Brother Ronnie sa isang taon, mayroong 40. Wala. Di maabot og 30 years. Tapos ang gawain. Di ba, Sister Irene? Tama ba? Tapos, yan po ang pinaka-the best nga sinasabi ng Panginoon. Remember, ating tandaan, mga kapatid, maliwanag na ang sabi ng Espiritu Santo na maraming aatras ng katotohanan. Bakit po? Pag maisaturit na ang mensahe sa buong mundo, maisaturit na ang ating pagmensahe, babalik ang Panginoon, pero ang sabi ng Diyos, not 1 in 20. Gipag-aralan namin ito sa aming pag-aaral sa upgrading sa theology. Ang kining talatang ito, katugma talaga sa competition sa sinabi ni Sister Ellen White sa The Great Controversy o sa The Last Day Events. Ano yung sabi doon? Out of 100, out of 20, may na lang og nay usa. Mao ni siya daghan ang musibog. Marami. Bakit po nga daghan man ang maligtas? Marami. Maraming maligtas. Alam niyo, mga kapatid, marami na ring pinili ang Panginoon nung una pa. Ito, kuwan na lang ba? Murag hapaw-hapaw na lang. Kaya ang Diyos nagsasabi talaga nga hindi tayo umatras sa ating panampalataya sa katotohanan. Anong gagawin natin? Para tayo ay magiging masigasig na manampalataya, ang sabi ng Diyos, magiging kuan tayo, mag-participate tayo sa sabi ng Diyos sa gawain. Ano mang larangan sa gawain ng Panginoon. Ano yon? Magpakita tayo ng kabutihan. Sabi ng Diyos. Mayroong isang punto dito, mga kapatid. Sabi dito, para maging effective ta sa gawain, sa talatang 7, sa ganun nga kapitulo, ang sabi niya, subalit tanggihan mo ang masama at mga walang kabuluhang katha. Tanggihan natin yon. Ang walang kabuluhan nga mga gawa. Bakit po? Ang isa sa mga pagsanay natin, kay isa man lang i-check sa Panginoon. Ang sabi dito, ang sanayin mo ang iyong sarili sa kabanalan. Banal talaga, kapatid. Wala nang iba. Brother Noy. Kung meron mang mga discouragement sa buhay natin, hindi talaga tayo umatras, kapatid. Baka mabilang ta sa wala, sa hindi, not 1 in 20. Wala yun tayo daganan. Kaluoy na to. Kaluloy ta.
Kaya ito'y pag-asa natin na ang Diyos nagsabi nga, isanay. Talatang 8 mga kapatid, basahin natin. Sapagkat ang pagsanay sa katawan ay may kaunting pakinabang, subalit ang kabanalan ay may kapakinabangan sa lahat ng bagay na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Kita o na? Ano yung sabi ng Diyos sa Revelation chapter 14 verse 12? Ang sabi niya, narito ang panyaya sa may mga taong nagtitiis at may kabanalan. Banal talaga mga kapatid. Wala nang iba. Kaya kung tayo ay noon ay madali tayong maiubos, madali tang, anong tawag niyan? Magtampo, ay wala na natin yan. Wala nang panahon yan. O madali tayong magtampo, atin na nang isikwat, sana. Anong tawag niyan? Pag madali ka magtampo mga kapatid, saan nag-umpisa yan? Doon sa langit. Doon sa langit nag-umpisa. Sa mga banal yan. Madali ka magtampo, ibig sabihin, kasama ka sa mga katha ng walang kabuluhan. Walang tampuhan ito. Kasi ang Diyos, hindi niya dalhin ang mga taong may pagtatampo. Wala talaga. Ang sabi ng Diyos, mayroong pagtitiis at may kabanalan. Muni atong isanay. Isanay natin ito. Yung lahat ng katotohanan na ating napakinggan, kayong mga bata, habang kayo nag-aaral, ayaw ninyo isipa nga nag-aaral kayo para kayo ay maligtas. Yan ba yung pag-aaral ninyo para maligtas kayo? Hindi po. Ang pagsikapan ninyo nga marunong kayong magbasa ng mga salita ng Panginoon nga ating maintindihan. Kasama lang yan, kapatid. Di na madalang ang edukasyon sa kaharian ng langit. Ang Juan nagsabi ng edukasyon nga dalhin sa Panginoon, yung edukasyon nga na-edukita sa katotohanan sa salita ng Panginoon. Dali, isang gamay lang nga salita, magtampo na kaagad, wala na yan. Ang tunay na may kabanalan, yung tunay talaga nga may pagtitiis. Pagbalik sa Panginoon mga kapatid, sabi niya, kanya talaga nang dalhin. Tiis lang tayo. Titiis tayo. Maging impluensya tayo sa ibang mga tawag. Kayong matakot nga ang lahat nga may katotohanan ng atras pananampalataya, hula yan ng Espiritu Santo. Kung atras ka, sasama ka sa nag-atras. Basta patuloy lang. Tulad ba sa networking? Ang networking, pag mag-surrender ka, wala ka. Iiyak ka na lang sa tago. Pero kung patuloy ka lang, gumagawa, sige. Naging kay mahimo. Pero kung maatras ka dahil nasaktan ka, wala. Yan ang delikado mga kapatid. Ang ating panampalataya, ang ating sinusundan kundi si Jesus Christ. Only Jesus Christ, kapatid. Habang may panahon pa. Para tayo ay magiging effective, gagawa tayo ng kabutihan ng Diyos. At ang Diyos na ang bahala sa atin. At tayo ay makarating at makasaksi. Kung lakas lang tayo magawa, masaksihan talaga natin ang pagbalik sa Panginoon. Kaya sama-sama tayo upang ang Diyos, siya mismo ang magbibigay sa atin ng kalakasan upang tayo ay may panampalatayang matibay hanggang sa kanyang pagdating.
Salamat sa mga mensahe nating napakinggan sa gabing ito. Sa ating closing song, ating pong awitin ay Tayo ay Pinag-atasan. Maraming salamat aming banal nga Ama, nandyan ka sa mga langit, sa inyong mga salita sa gabing ito. At kung kami ay kikilos lahat, hindi kami maabutan sa kamatayan, hindi kami ay makasaksi sa inyong pagdating. Kaya salamat sa inyong mga salita na kami ay maging patuloy na masunurin hanggang ikaw ay darating. Tulungan pong mga kapatiran, ang lahat ng aming mga kapatid na hindi namin kapiling ngayong gabi, sa sunod nga ganitong pagkakataon upang makakinig sa inyong mga salita ay nariyan sila at makapiling namin. Salamat po sa inyong pagsama sa aming pag-uwi, ay makarating kami sa aming mga tahanan nga ligtas kapamakan sa aming pagbiyahe at makatulog kami sa gabing ito na maayos, makagising sa umaga, taglay namin ang kalakasan at punong-puno sa mga pagpapala. Salamat po sa inyong pagdinig. Tanggapin namin ang lahat ng aming hiling sa pangalan ni Panginoon Hesus. Amen.